Magre-renew ka. Tapos, tinatanong ka kung marunong ka daw mag-renew. First time ako dito sa Hong Kong. Paano nga ba mag-renew dito? Ayaw nila sa agency. Gusto ako yung maglakad. Ay di wow. Ang tanong, ba't ayaw nila sa agency? Buti nga yan, wala na nga asikasuhin, magbabayad ka lang eh. Hindi naman yata ganun kataas yung bayad. Ako pa talaga. Ba yung chismis na 1,800 real na daw yung sahod sa Saudi. Ay naku, matagal na yung pinagdadasal ng mga nandiyan sa Saudi talaga. Kahit ako nung nandiyan ako, hindi talaga tumaas eh. Kailan pa yan? Ilang taon na? Diyos ko po, 20 years na yata. Ay, salamat. 1,800 na daw. Remind ko lang kayo kabayan ha, enrollment na. Tusa na naman day, bibili ng gamit ng mga anak, sapatos, bag, magi-enroll, ano pa ba, uniform. May natira pa bang budget na pampadala nyo ng pambiling gamit? Yung iniisip mo pa lang na magbabakasyon ka, tapos kailangan mong bumalik ulit sa ibang bansa. Parang sana wag na lang aalis ulit. Wag na lang babalik ulit sa ibang bansa. Alam mo yung feeling na gano'n, ng mga bata na excited na makita ka. Tapos, kailangan mo ulit magpaalam. Ang sakit. Grabe, dinudurog yung puso ko. Kapag for flight na kayo papunta ng abroad, especially yung mga DH, siguraduhin yung ang laman ng mga maleta nyo ay pagkain at yung mga personal things na kailangan natin sa mga unang buwan na wala pa tayong pera. At huwag nyo rin kalimutan pala magdala ng cash. Magpapalit na kayo sa Pilipinas na kung saan kayong bansa pupunta yung pera doon, magpapalit na kayo. Kasi kapag nag-day off, lalo dito sa Hong Kong, may mga amo na hindi sila basta-basta magbibigay agad sa iyo. So kapag pina-day off kanila, paano ka? Buti na lang kung may mga kaibigan kang magbibigay sa iyo ng allowance or magpapahiram muna sa iyo. Pero yun ang paalala ko, magbala kayo ng mga biscuit, ng napkin, ng mga pang medicine, kaunti lang, huwag niyo masyadong damihan. Huwag na yung mga damit ha, huwag nang damihan yung mga damit kasi madami dito mga mura lang naman, mga ukay-ukay. Ayun lang for this video, sana may natutunan kayo, don't forget to like and share. Bye! Buy yung mga shampoo, toothpaste, and mga personal hygiene natin dito sa Hong Kong. Ang masasabi ko, depende. Depende kung generous yung mga amo nyo minsan. Libre na yan, pero madalas hindi. So, kayo yung gagastos. So, sa akin naman is, feeling ko libre naman ako. Katulad nyo yung binigyan ako ng napkin ulit. Pero yung mga toothpaste and yung ibang shampoo, pwede akong makishare sa kanila. Pero hindi ko type yung kanilang ginagamit. Kaya bumibili ako. Pero nung pagdating ko pa lang is, kompleto ako guys. Binila nila ako lahat. And sabi nila, share kami sa kung ano yung nasa toilet na shampoo, sabon, and toothpaste. Yun nga lang, hindi ko type. Kaya bumibili ako ng akin, which is gamit ko yung octopus na binigay nila. Nilalagyan nila ng 500 a month. So, pag may sobra sa pamasahe-sahe, binibili ko ng mga personal hygiene. So, parang libre na rin ako. So, depende lang sa diskarte natin. Lumabas ng CR na nakatuwalya lang. Dito sa Hong Kong kasi isa ang CR dito. So, kayo naman, tayo naman mga babae, paglalabas, magbihis na tayo, magdala na tayo ng damit kahit pa wala yung mga amo natin sa bahay. Wag na wag tayong lalabas ng CR na nakatuwalya. Alam niyo yung pinalitan ko dito, na terminate yun kasi lumabas siya ng CR na nakatuwalya. May mga CCTV dyan. Siyempre, nagche-check yung mga yan. Wag na wag niyong gagawin yun ha. Sa loob na ng kwarto tayo magbihis ng mga sexy. Wag na wag tayong lalabas ng CR na nakatuwalya guys. Meron na namang isang gumawa. So, sana sa mga baguhan dyan, lalo na dito sa Hong Kong, wag naman, may mga camera dyan. Tapos noon pa dumating pa daw yung among lalaki. So, nandun yung among lalaki, lumabas si DH sa CR na nakatuwalya. Terminate. Kaya mag-iingat tayo sa ganitong mga bagay-bagay guys ha. Common sense. Common sense ba yun? Ganito na sila mag-isa ng broccoli dito sa Hong Kong. Yung lahok na karne, ibababad mo muna or marinate sa toyo, asukal, asin, and may sesame oil pan or oyster sauce. Tapos yung bawang at luya, yun lang. Walang sibuyas ha. Tapos syempre yung ating broccoli dyan. Kahit anong gulay, ganito yung process. Laging imamarinate mo na yung karne. Tapos lulutuin nyo ng una. And then hanguin nyo sa kawali. Tapos igisa nyo din dun yung bawang at saka luya. Inuuna yung panghalo na karne guys. Tapos hinahango ha. Tapos igisa nyo na dun sa bawang at saka sa luya yung inyong mga broccoli. Huwag kalimutan lagyan ng konting tubig. Hindi ko pala yan nilalabon kasi parang feeling ko nawawala yung lasa ng broccoli. Kaya nilalagyan ko na lang dito ng tubig. Tapos diyan ko na pinapalambot kasi may alaga akong bata. Lagyan nyo na ng mga pampalasa nyo. Oyster sauce, asin, asukal. Tapos saka nyo ilagay yung manok pahuli pag luto na. And then lagyan nyo na ng cornstarch, pampalapot. Tapos ayan na, luto na. O diba? Sarap-sarap.